So yun mga tol, magandang umaga ulit sa inyong lahat at nandito na naman po tayo sa Viajero Motor Sales Incorporated. Dito naman po yan sa National Highway, tapat lang po ng Top 7 Mart at etong Eka Building. So yun, sa mga nagre-request ng motor na to, ito po yung pinaka-latest na model ng XRM ngayong 2023. At kung mapapansin nyo mga tol, so yan po ang color combination yan, yung color gray, black, and then meron siyang accent ng decals na neon green. So napakaangas, di ba? At ito po ay motard. Tara, samahan niyo ako at bigyan natin ng magandang review etong motor ni Honda. Let's go. Nasa harapan ninyo ang pinaka-latest ng Honda ngayong 2023. Walang iba kundi ang Honda XRM 125 motard type. Ito po yung iba po ang ano na ito mga tol, no? Dahil ito ay naka-mag wheels na. So hindi po siya katulad nung iba, nung DS at saka yung DSX. Kasi yun naka wire spoke pa po yun. At ito naman naka-mag wheels na. So yan po ang differentiate ng iba't ibang XRM ng Honda ngayon. So yun, sisimulan natin sa kanyang engine. Meron niyang 125 cubic centimeters, 4-stroke, at meron siyang single cylinder, single overhead cam, air-cooled, at ito ay fuel injected na po yan. At syempre naka Euro 3 compliant etong motor na to. So very eco-friendly etong si XRM 125 na motard ng Honda. So sa kanyang bore and stroke naman, meron siyang 52.4 mm by 57.9 mm. At ang motor na to ay kayang mag-produce ng 7.12 kilowatts at 7,500 RPM. At meron siyang torque na 9.55 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Pupunta naman tayo sa kanyang transmission mga tol. Meron niyang 4-speed, constant mesh. Etong si XRM 125 2023 motard ng Honda. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank. So yan, dito mo rin matatagpuan yung kanyang utility box. At medyo maliit lang yung kanyang U-box, no? At dito mo makikita yung battery, yung kanyang mga fuse, at meron din lagayan ng tools. So yan. So, dito naman tayo sa kanyang fuel tank mga tol. Meron siyang fuel tank capacity na 3.9 liters. At ang Honda ay nagki-claim ang fuel consumption na itong motor na to ay 65.4 kilometers per liter. So ganyan po katipid ang isang XRM 125 ng Honda. Dahil ito ay syempre naka fuel injected na. So talagang mas matipid ang hatid sa inyo na itong motor na to. So yun, dito naman tayo sa kanyang instrument panel. So kung mapapansin nyo mga tol, katulad siya nung sa CRF 150L, inspired po yan ng kanilang pinakakuya. At kung mapapansin nyo dito, naka fully digital na po itong si XRM 125. At meron siya dito mga indicators, yung high beam indicator, yung turning signals indicator, at yung check engine, at syempre yung neutral indicator. At meron siyang buttons dito para ma-access nyo ang instrument panel. So sa kanyang key system naman, syempre gumagamit pa rin yan ng traditional key. At goods na goods pa rin po yan mga tol, no? At safe na safe. At dito naman sa kanyang handlebar, syempre yung traditional pa rin na handlebar na magmula pa nung una, eto na talaga ang kanilang ginagamit. So dito naman sa kanyang left switches, meron siyang high beam and low beam, left and right turn signal, at syempre yung kanyang busina. At dito naman sa kabila matatagpuan nyo yung kanyang ignition starter. At ang kagandahan na itong mga XRM na inilalabas ngayon, naka quick throttle na po siya. So napaka-responsive na itong kanyang gasolinador. So yan, dito naman tayo sa harapan na itong motor na to. Kung mapapansin nyo, yan po ang kanyang ulo ay inspired ng Honda CRF 150L. So doon po kinuha yung disenyo na ito. At yan mga tol ay gumagamit ng halogen bulb. So napakalinaw niyan at napakatingkad, lalong lalo na sa gabi. At ito naman yung kanyang signal lights. Syempre gumagamit siya ng bulb type. At dito naman sa kanyang front fender,
Napakaganda rin ang quality nito at napaka-flexible. So hindi agad basta-basta mababasag or mababali kapag ito ay nabangga. Sa kanyang suspension naman sa harapan, syempre traditional telescopic fork ang ginagamit pa rin ng XRM 125 motard ng 2023. At sa kanyang braking system, gumagamit siya ng single piston caliper na may Nissin brand. At yan po mga tol, punta naman tayo sa kanyang gulong. Meron siyang MVP Star na brand at ito ay tube type. So ito naman, meron siyang sukat na 70 by 90 by 17 inch. At yung kanyang wheels, syempre gumagamit siya ng mag wheels. Ayan mga tol, cast wheel po yan. So ito, makikita nyo yung pagkakaiba ng motard, DS at saka DSX. Yung sa motard, naka-cast wheel po siya. So dito naman sa suspension niya sa likuran, naka-dual shock yung kanyang suspension at napakaganda pa rin. Very reliable, lalo na sa mga rough roads. So napakatibay po niya mga tol. At dito naman sa kanyang braking system, gumagamit siya ng single piston caliper na may Nissin brand ang tatak. So yan, napakaganda ng stopping power na ito. Kahit walang ABS, goods na goods pa rin po yan. Depende na yan sa inyong pag-brake dito sa motor na to. So konting ingat lang. At dito naman sa kanyang gulong, gumagamit siya ng MVP Star na brand. At meron siyang sukat na 80 by 90 by 17 inch. Taillight naman tayo. Siyempre makikita nyo yung kanyang taillight na napaka-compact. At napakaganda na ito dahil yung signal light niya dito na naka-attach sa kanyang sa tabi ng kanyang taillight, no? So hindi kayo makangamba na masasagi ang inyong signal light or mababali. So napakaganda ng ginawa ni Honda dito. At ganoon pa rin katulad nun sa mga naunang XRM. So goods na goods po yan mga tol. At ito ay gumagamit ng bulb type ang kanyang taillight at maging sa kanyang signal light, bulb type pa rin po yan. At ito ay napakalinaw pa rin, lalong lalo na sa gabi. At dito naman yung kanyang reflector for visibility. At meron siyang sticker ng Honda dito. At yung kanyang rear fender na napakalapad. Naman tayo sa kanyang overall length. Meron siyang sukat na 1,927 mm. At sa kanyang overall width naman, meron siyang 817 mm. At sa kanyang overall height, pagitan ng gulong sa ibaba hanggang dito sa kanyang side mirror. So meron siyang taas na 1,045 mm. Ngayon punta naman tayo sa kanyang seat height mga tol, no? Ito ay merong sukat 775 mm. So yung punta naman tayo sa kanyang kabuuang timbang. Ang motor na to ay merong kabuuang timbang na 102 kilograms. So medyo magaan lang ang motor na to. Ayan mga tol, punta naman tayo sa kanyang ground clearance pagitan ng ilalim ng makina hanggang sa sahig. Meron siyang sukat na 145 mm. At sa kanyang wheelbase naman pagitan ng gulong sa harapan papunta ron sa kanyang likuran, meron siyang taas na 1,239 mm. So yan po ang specs netong pinakabagong XRM ng Honda ngayong 2023. So yun mga tol, bago tayo magpaalam sa ating video sa araw na to, gusto ko lamang i-shoutout isa-isa ang nandito sa parts area. At eto, ano pangalan niyo, sir? Ads. Sir Ads, maraming salamat sa iyo at baka meron kayong gustong i-shoutout. Shoutout sa mga ano? Shoutout. Shoutout sa ano? Saan? Sa may-ari nito. At yun kina sir, shoutout sa inyo. Siyempre, doon kina sir. Kay Sir Hamino, ang kanilang branch manager. Thank you, sir. Salamat. Thank you po. Ma'am, thank you. So yun lang mga tol. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga bagong subscribers natin. Lagi po kayong sumuporta at ako po ay lagi magpapasalamat sa inyo. So abangan niyo ang ating bagong content kapag tayo ay na-monetize na. So yun ay kaabang-abang at maraming salamat. Peace out.